Pagpapatawad. Napakadaling sabihin pero kapag ikaw ang nagawa ng kasalanan, maaati mo bang basta na lamang itong ipagkaloob? Paano kung ang taong nakagawa sa iyo ng kasalanan ay ang taong malapit sa iyo? Magagawa mo kaya siyang tanggaping muli at ibigay ang iyong kapatawaran? Magandang araw mga kabarangay, ako po si Papa Dudut at isa na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ang aming handog sa masusugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at itago nyo na lamang po ako sa pangalang Rico. 30 years old at isa ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa. Galing ako sa pamilyang medyo nakakaalwan sa buhay. Isa kami sa mga tinitingalang pamilya sa lugar namin. Ang sabi nila ay pamilya kami ng mga profesional. Ang daddy ko ay isang chief of police at ang mami ko naman ay isang college professor. Tatlo lang kaming magkakapatid at lahat kami ay nakatapos ng pag-aaral. Ang kuya Ruel ko ay isang engineer at si ate Mary Ann ay isang accountant. Ako naman ay isang pulis. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging alagad ng batas. Nakahalakhang ko na kasing pagmasdan ng daddy ko habang suot ang kanyang uniforme. Matikas ang datingan at walang inuurungan. Walang kinakatakutan. Paborito kong panoorin ang mga pelikula ni Action King Fernando Poe Jr. VHS pa lamang noon ang uso at marami kaming koleksyon noon sa bahay at hanggang ngayon ay nakatago pa rin. Ang buhay ko ay maihahalin tulad sa isang pelikula. Action, comedy, tragedy at romantic movie in one. May mga pangyayari sa buhay ko na napaka-imposible pero ako man ay hindi ko inaakalang mangyayari. Parang pelikula pero walang direktor, walang scriptwriter at walang producer. Tanging mga karakter ngunit hindi umaarte kundi nagpapakatotoo. Simulan natin ang kwento ko noong ako ay 16 anyos pa lamang at gagraduate na ako ng high school. Ako ang valedictorian noon kaya naman tuwang-tuwa ang daddy kong naka-uniform pa ng pangpulis na umakyat ng stage para ipin ang aking ribbon at isabit ang aking medalya. Galing kasi siya sa duty noon at dumiretso na sa eskwelahan. Maluha-luha si daddy noon at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagmamalaki. Si mami naman ay abot-tenga ang ngiti habang kumukuha ng larawan. Matapos ang seremonya ay sama-sama kaming umuwi ni na papa sa bahay sakay ang aming owner jeep. Kinakausap ako ni papa noon habang nagdadrive siya. Ayan Rico, tapos ka na ng high school at magka-college ka na sa pasukan. Oo nga dad eh. Excited na ako. 4 na taon na lang yung magiging kagaya ko na rin kayo na isang magiting na pulis. Ang sabi ko. Paanong magiging kagaya ko? Hoy Rico, hindi ako papayag dyan ha. Magiging kagaya ka ng mami mo. Ayoko magaya ka sa akin. Delikado ang trabaho ko anak kaya huwag mong pangarapin. Pero daddy, bata pa lang ako. Gusto ko nang maging pulis. Astig yun, ako ang huhuli sa mga balasubas na tao. Pagdidiin ko. Nako, wala dang pero Rico. Hindi ka magpupulis at ako ang masusunod. Nainis ako kay daddy noon at sasagot pa sana ako pero tinapik ako ni mami kaya nanahimik na lamang ako. Wala kaming imika ni daddy noon at kitang-kita kasi sa mukha niya na pinal na ang desisyon niya na hindi ako magpupulis. Kaya hindi na lamang ako umimik. Ayokong masira ang araw na yon kaya hindi na ako nagsalita pa lalo na at may mga bisitang naghihintay sa bahay.
Ilang kilometro na lamang ang layo namin sa bahay nang narinig ko si Papa na kumakanta ng Delilah. Paborito niyang kanta yon at kapag ganoong kumakanta na siya ay alam kong humupa na ang tensyon. Nakikanta na rin si Mama noon habang pinagmamasdan ko sila ay napapangiti pa ako. Ako na at ang pinakaswerteng tao sa mundo dahil mabait at mapagmahal ang aking mga magulang. May masaya akong pamilya. Nakikinig lang ako sa kanila nang biglang napakislot ako sa kinakaupuan ko dahil sa biglang pagtapak ni Papa ng brake ng sasakyan. Nang lingunin ko siya ay kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha. Napatingin ako noon sa unahan kung saan ay nakatingin si Daddy. Nakita ko ang 4 na kalalakihan na nakahawak ng dekalibreng baril. Napayakap si Mami noon sa akin habang bumibigkas ng panalangin. Naramdaman ko din noon ang pagkilos ni Daddy para kunin ang kanyang baril sa kanyang bag. Paglingon ko sa harap ay palapit na ang 4 na kalalakihan. Sumigaw noon si Mama habang yakap-yakap pa rin ako. "Bumaba kayo ng sasakyan kung ayaw mong madamay ang pamilya mo," sigaw ng pinaka-leader ng grupo. Mahaba ang kulot nitong buhok at malaki ang pangangatawan. Agad namang kumilos si Daddy pababa ng sasakyan pero dala-dala niya noon ang baril niya na isinukbit sa kanyang likuran. "Ano bang kailangan ninyo?" tanong ni Papa. "Kailangan namin ng sasakyan ninyo. Kaya kung ayaw ninyong masaktan, huwag na kayong lumaban." Nakamasid lang ako noon sa kanila habang si Mama ay patuloy pa rin sa pagdarasal. Kitang-kita ko ang galit na mukha ng lalaking tumawag kay Papa. Manaka-naka din ang pagsulyap niya sa amin ni Mama at hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila at mistulang nanonood ako ng silent action film. Sinenyasan ang kausap ni Papa ang 2 kasamahan niyang puntahan kami ni Mami. Nakita ko si Daddy noon na lumuhod at nagmamakaawang huwag kaming idamay pero hindi nagpapigil ang grupo. Lumapit ang 2 lalaki sa amin at kinaladkad kami ni Mami palabas ng sasakyan. Sa pagkahawak sa akin ng isang lalaki ay umigkas ang aking kamao sa mukha niya. Pero hindi umubra yon. Dahil ilang iglap lang ay kamao niya ang dumapo naman sa mukha ko. Nagdugo noon ang bibig ko. Akmang lalaban pa ako pero narinig kong sumigaw si Mami para pigilan ako. "Anak, tama na. Huwag ka nang lumaban. Parang awa mo na." Umiiyak na noon si Mami. Tumalima na lamang ako noon lalo na nang itutok ng lalaki sa ulo ko ang kanyang baril. Kinaladkad kami ng 2 lalaki papalapit kay Daddy, sa kanila kami pinilit na pinaluhod. Sa lakas ng pagkakatulak ng lalaki sa akin ay napasubsob ako sa lupa. Narinig ko si Mami na nagmamakaawa. "Maawa na kayo sa amin. Huwag niyo kaming patayin," hagulhol na sabi ni Mami. "Anong maawa? Lumalabang kayo eh. Wala kaming awa, misis. Kung ano man ang mangyari sa inyo ngayon, kasalanan nito ng asawa ninyong pakialamero. Ako na lang. Huwag niyong idamay ang pamilya ko." "Huwag ka nang madada." Isang malakas na hampas ang ibinigay ng lalaki kay Daddy. Subsob sa lupa si Daddy noon at dinaluhan naman ni Mami. Ako naman ay hindi makakilos at parang biglang may dumagan na kung ano sa akin. Namanhid ang buong katawan ko at wala pa rin akong narinig na kahit na ano. Palipat-lipat lang ang tingin ko kay Daddy noon at sa lalaking humampas sa kanyang baril. Nag-uusap sila pero wala akong marinig at maya-maya pa ay itinutok na ng lalaki ang baril niya kay Daddy. Umiiyak si Mami noon habang yakap-yakap niya si Daddy. Nang biglang tinadyakan ng lalaki si Daddy sa dibdib at halos mawala ng ulirat si Daddy noon. Maya-maya pa ay lumingon sa akin ng lalaki at lumapit.
Naghihintay lang ako noon ng mangyayari at hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw. Itinutok sa akin ng lalaki ang baril niya at ilang saglit lang ay bumulwak sa kanang balikat ko ang dugo ngunit wala akong maramdamang sakit. Sigaw ni Daddy ang nagpabalik sa aking huwisyo. Parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Kumikirot na noon ang balikat kong tinamaan ng bala. Malakas din ang tagas ng dugo. Ano ba naman yan? Nakakaawa ka naman. Balikat lang naman ang anak mo eh. Mamaya ka na umatungal dyan ng iyak kapag ulo na niya ang pinasabog ko. Parang awa mo na. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Hindi kami magreklamo. Gagawa ako ng paraan. Pagsusumamo ni Daddy. Ngayon pa na wanted na ako. Wala ka nang magagawa. Pero ako meron. Panghabang buhay mong dadanasin ang hirap sa gagawin ko sa'yo. Nanlilisik ang mga matang sabi ng lalaki sabay tutok ng baril niya sa noo ko. Nang maramdaman ko ang malamig na bakal sa noo ko ay alam kong katapusan ko na. Pumikit na lamang ako at nagdasal at maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na putok. Pinakiramdaman ko ang sarili ko pero humihinga pa naman ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang lalaki nakaupo sa harap ko dahil sa tama ng baril sa hita niya. Paglingon ko kay Daddy, nakaamba pa rin ang baril niya sa lalaki. Pero nakatutok din sa likod niya ang baril ng isang kasamahan nilang may hawak kay Mami. Uunahan mo pa ako? Sigaw ng lalaking duguan dahil sa tama ng baril sa hita. Nangihina na ako noon dahil marami ng dugo ang nawala sa akin. Nanlalabo na rin noon ang paningin ko at pagkatapos ay sigaw ni Mama ang narinig ko. Maawa na kayo sa asawa ko. Pagsusumamo ni Mami. Mario, maawa ka. Gagawa ko ng paraan. Huwag mo kaming saktan. Huli na ang lahat. Dahil katapusan mo na. Nangihina ako noon pero kita ko ang pagbagsak ni Daddy sa lupa. Pagkapang na lumapit si Mami kay Daddy at halos mabingi ako sa lakas ng hiyaw niya habang pilit na ginigising si Daddy. Ang tatlong lalaki naman ay nagmamadaling sumakay sa jeep at mabilis na umalis. Lalapitan ko sana si Mami at Daddy pero pagkilos ko ay tuluyan na akong nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng hospital. Nakabenda noon ang kaliwang balikat ko, may nakakabit din sa akin na bag ng dugo at 2 dextrose at may nakakabit sa akin na oxygen. Rico, gising ka na, ang sabi ni Ate Ann. Pagdilat ko ay mukha nga ni ate ang nasilayan ko at nakangiti siya sa akin noon. Mabuti naman at gising ka na, Rico. Salamat at ligtas ka. Maya-maya pa ay may doktor na nag-examine sa mga mata ko gamit ang flashlight. Dok, kumusta po ang lagay ng kapatid ko? Okay naman ang kapatid mo. Pwede na siyang ilipat mamaya ng ibang kwarto. Salamat, Dok, ang sabi ni Ate Ann. Ate, anong nangyari? Kumusta muna ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Sina Mama at Papa, nasaan sila? Kapag naubos na yung bag ng dugo mo at dextrose, pwede ka na raw lumabas. Asan si Mami at Daddy, ate? Bakit hindi mo ko sinasagot? Hinihintay lang nila tayo sa bahay. Pagaling ka na para makauwi na tayo. Kaya magpahinga ka na para mabilis kang gumaling. Hindi na lamang ako nagtanong noon. Kitang-kita kasi sa mga mata ng kapatid ko ang pagod. Kinabukasan ay lumabas na kami ng hospital at si Ate Ann pa rin ang kasama ko hanggang makauwi kami sa bahay.
Sinundo kami noon ng isang kapitbahay namin. Paloob sa kanto papunta sa bahay ay napansin kong halos lahat ng makakasalubong namin ay nakadamit ng kulay itim. Nagtataka man ay hindi na ako nagtanong pa. Nang tumigil ang jeep sa harap ng bahay namin ay parang tumigil ang mundo ko. May mga pulis sa labas ng bahay namin, ang ilan ay kakilala ko na. Nandoon din ang halos mga kabarangay namin. Halata sa mukha nila ang labis na kalungkutan. Inalalayan ako ni Ate Ann pababa ng jeep at pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko si Mami. Sinalubong niya ako ng yakap at halik sa aking pisngi at pagtingin ko sa likod niya ay nakita ko si Daddy. Ako ang lumapit kay Daddy dahil hindi siya kumikilos para lapitan ako. Pagkalapit ko sa kanya ay tuluyan ng bumagsak ang luha ko dahil hindi pa rin siya kumikilos sa kinakalagyan niya sa kanyang kabaong. Halos madurog ang puso ko nang makita ko ang itsura ni Daddy. Hindi pala siya nakaligtas sa kamatayan. Naramdaman ko noon ang mainit na yakap ni Mami sa likod ko habang humahagulhol. Wala na ang daddy mo, Rico. Iniwan na niya tayo. Hindi siya nakaligtas sa mga masasamang loob na yon. Pinatay nila ang daddy ko. Magbabayad sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napaparusahan. Buhay ang kinuha nila sa atin at buhay din ang kukunin ko sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Kung sino man siya, magbabayad sila 10 ng kanyang pamilya. Hahanapin ko siya at ipapatikim ko sa kanya at sa pamilya niya kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal sa buhay. Naluluhang sabi ko. Habang sinasabi ko ang katagang yon ay bumalik sa alaala ko ang masasayang araw na pinagmamasdan namin ng daddy ko, ang pagtuturo niya sa akin ng martial arts at ang hilig niya sa pagkanta. Kinabukasan ay dinala na namin si Daddy sa kanyang huling hantungan. Bilang alagad ng batas at hepe ng pulisya ay binigyan siya ng military style honor. Wala na akong mailuha noon habang ginagawa ang seremonya. Pero nang marinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril para sa 21 gun salute ay nagdilim ang paningin ko. Bumalik sa alaala ko ang pamamaril ng lalaking yon kay Papa. Pilit kong inaalala ang itsura niya. May kalakihan siyang tao, moreno ang balat at kulot at may mahabang buhok. Punong-puno ng galit ang dibdib ko noon habang ipinapasok sa loob ng nicho ang daddy ko. At isang pangako ang binitawan ko. Hahanapin ko ang taong pumatay sa kanya. Buhay ang kinuha nila sa amin at buhay din ang kukunin kong kapalit ng lahat. March 28, 2005 ay nagmarcha ako noon papunta sa stage para tanggapin ang aking diploma. Bago ako nagbow sa harapan ay tinanaw ko pa si Mama sa hindi kalayuan. Katabi niya si Ate Ann na isa ng accountant at si Kuya Ruel naman na isa ng inhinyero. Pumapalakpak sila noon at tumutulo ang luha ko noon dahil nai-imagine ko si Papa na nasa tabi nila. Alam kong ayaw ni Papa ang magpulis ako pero may hangarin ako kung bakit ko pinili ang ganitong landas. Para sa kanya ang tagumpay kong yon. Sumaba kaagad ako sa review at makaraan ng 1 taon ay ganap na akong alagad ng batas. Nag-apply kaagad ako dahil isa naman ako sa mga nakatanggap ng honor ay nakuha kaagad ako sa serbisyo. Maganda naman ang naging trabaho ko. Lahat ng bumabali sa batas ay hindi ko pinapalampas. Kilala na ako sa amin bilang isang pulis na walang inuurungan.
Sa gitna ng paninilbihan ko sa bayan ay wala akong tigil sa paghahanap ng hustisya para kay Daddy. Gabi-gabi kong inaasam na isang araw ay makaharap ko ang taong pumatay sa kanya at kapag nangyari yon ay ipapatikim ko sa kanya at sa kanyang pamilya ang lahat-lahat ng pighati na idinulot nila sa mga mahal ko sa buhay. 3 taon na ako sa serbisyo noon ng isang araw ay may dumulog na reklamo sa station. Nasa information desk ako noon at maganda ang babae, morena, matangos ang ilong at may kalakihan nga lang ang noo kaya nakabangs kahit kulot-kulot ang buhok. Ayon sa babaeng nagngangalang Mariel ay nanakawan daw sila sa kanilang apartment. Maarte magsalita ang babae pero ewan ko ba kung bakit naaliw ako. Nawala ang laptop ko. Ang napakamahal na cellphone ko na bagong bili ko pa naman. Naaliw ako sa kilos ng babae kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Pero napansin niya yon at tinalakan ako. O kuyang pulis, tutunga-tunga ka na lang ba dyan? Ano na? Ganun na lang ba yon? OMG! Ang cute mo kasi miss kapag nagagalit ka. Ang sabi ko. Excuse me, are you insulting me Mr. Officer? Nanakawan po ako kaya hindi uubra sa akin yung pagpapatawa mo. Ang masungit na sabi ni Mariel. Oh, lalo na kapag ganyan ang lalaki ang mga mata mo. Napaka-cute. Natatawang sabi ko. Iniinis mo ba talaga ako Mr. Officer? Kailangan ko ng tulong hindi pa nga asar. Napatingin ako noon sa mga kasamahan kong pulis kaya umayos na ako. Kinuha ko ang impormasyon na ibinigay ng babae at sinuggest ko na puntahan ang apartment nila at baka may naiwang pang ebidensya. Pumayag naman ang babae. Magkasama kaming nagpunta sa kanilang apartment at studio type yon at kita nga sa ayos ng apartment na inalughog ang lahat ng gamit nila. Sinuri ko naman ang apartment nila. Pero isa pang pasaring ang iniwan ko sa babae. Ilak niyong mabuti mamaya ang pintuan. Baka mamaya pasukin kayo ng mga magnanakaw. Baka manakaw ka. Ang ganda mo pa naman. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko maganda ka sana. Mataray ka lang. Alam mo Mr. Police, gwapo ka sana. Corny ka nga lang. Diyan ka na nga. Oy miss, ang taray mo naman. Nagmamagandang loob lang naman Kinato ko pa ang pintuan bago ako tumakbo. Binuksan pa ng babae ang pintuan pero hindi ko na nilingon at baka makarinig pa ako ng talak. Habang pabalik na ako ng opisina ay ngiti-ngiti ako. 24 na ako noon pero feeling ko ay teenager pa lamang. Matagal na panahon din kasi ako nawala ng nobya. College ako noong huli pero napunta sa wala ang 4 years naming relasyon ni Vina. After graduation kasi ay gusto na niya kaming magpakasal at mahal ko si Vina pero hindi pa ako handa dahil may isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Ang pangyayari, 6 na taon na ang nakakaraan. Lumipas ang 1 linggo at hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang mataray na babae. Kaya naman isang gabi pagkatapos ng duty ko ay sinadya kong dumaan sa kanilang apartment. 10:00 na noon ang gabi at habang nakatitig ako sa bintana ng kanyang kwarto ay may nakita akong anino ng babae. Sa manipis na kurtina ng bintana ay kitang-kita kong nakatapis lang ng tuwalya. Maya-maya pa ay tinanggal ng babae ang tuwalya at saka pinalupot sa kanyang ulo. Pinagpawisan ako sa isiping walang saplot si Mariel. At kahit natatakpan ng kurtina ay kitang-kita ko pa rin ang kurba ng pangangatawan niya. Pumwesto ako ng upo sa motor dahil naramdaman ko ang discomfort ngunit nanlumpo ako nang biglang namatay ang ilaw sa loob ng silid. Sinusubukan ko pa rin hintayin na muling buksan ni Mariel ang ilaw pero inabot na ako ng 1 oras ay wala pa rin nagbubukas. Sa kagustuhan kong pagpiestahan ng grasyang nasa harap ko ay ako ang pinagpiestahan ng mga lamok. Lulugo-lugo akong nag-drive paalis pero buo na
ang desisyon kong bumalik kinagabihan. Kinaumagahan, habang nasa trabaho ay hindi ko maiwasang maalala ang nakita ko sa nagdaang gabi. Kung pwede lang hilahin ko ang kamay ng orasan ay ginawa ko na para dumilim na't masilayang kong muli ang alindog ni Mariel. Nang sa wakas ay dumilim na, ay nagmadali akong umuwi para makapagpalit, saka ako dali-daling nagpunta sa apartment ni Mariel. Nagdala pa ako noon ng beer and can para mas mag-enjoy ako sa aking panunood. Pumwesto muli ako nang upo sa aking motorsiklo. Excited na akong muling masilayan si Mariel, pero dumaan ng ilang minuto ay wala pa rin akong nakikita ni isang anino sa loob ng kanyang kwarto. Matapos ang ilang pang oras ay nawawala na ako ng ganang maghintay. Ubos ko na noon ang dala kong beer at medyo nagkatama na rin ako. Ilang batalyo na rin ng lamok ang napatay ko, pero ang sadya ko ay hindi pa rin nagpapakita. Napapamura na ako noon dahil wala man lang akong napala. Paalis na ako noon nang biglang may nagsalitang babae sa likuran ko. "Pulis patola ka pala manyakis." Mataray at madiin na sabi ng boses ng isang babae. Paglingon ko ay laking gulat ko dahil ang sadya ko ay nasa likod ko. Walang iba kundi si Mariel. Hindi ko noon alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Para akong kriminal na huling-huli sa akto. Ang gusto ko noon ay makatakas dahil guilty ako sa iniisip ni Mariel sa akin. "Binabantayan lang naman kita, miss. Sinisigurado ko lang na safe ka." "Palusot ka pa? Manyakis ka, alis. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo." Mataray na sabi niya. "Sige miss, pasensya ka na ha." Pahiyang-pahiya ako noon at hindi pa man ako nakaka-first base ay badshot na kaagad ako. Dali-dali nga akong umalis noon sa harapan ni Mariel. Lalo na nang makita kong kinuyom niya ang kanyang mga palad. Kahit pulis ako at sanay na sa kung ano man ang laban ay nakapapanginig pa rin ang itsura ni Mariel. Tama siguro ang sabi nila na hell hath no fury like a woman scorned. Lumipas ang ilang araw, hindi na ako bumalik sa apartment ni na Mariel. Nagkasya na lamang ako sa pag-i-imagine sa kanyang maamong mukha at makurban niyang pangangatawan. Pero kapag umuukil ang imahinasyon ko, sa huling itsura niya ay napapamura ako. Umabot ng 2 linggo pero hindi ko pa rin talaga makalimutan ang magandang mukha ni Mariel, Papa Dudut. Kaya isang gabi ay nakapag-decide na akong puntahan siya sa kanilang apartment. Bago yon ay bumili muna ako ng bungkos ng red roses at chocolates para kay Mariel. Isinuot ko rin ang paborito kong polo na ginagamit ko lang kapag may okasyon. Paghinto pa lang ng motorsiklo ko sa harap ng apartment nila Mariel ay mistulang tumigil din ang pintig ng puso ko. Natatakot ako sa maaaring reaksyon ni Mariel kapag nakita niya ako, lalo na kapag nalaman niya ang talagang pakay ko. Tumingin muna ako sa bintana ng kwarto ni Mariel at nakita kong nakabukas ang ilaw. Naglakad na ako papalapit. Bago pa man ako mawala ng lakas ng loob ay kumatok na ako sa pintuan ng apartment nila. Maya-maya pa ay narinig ko na ang matitinis na boses ni Mariel. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pintuan. Mukha ni Mariel kaagad ang nakita ko at muli ay nabighani ako sa taglay niyang kagandahan. Nakataas kaagad ang may kakapalang kilay ni Mariel pagkakita niya sa akin. "Yes? Anong ginagawa mo dito, mamang pulis?" Mataray na tanong niya. Hindi kaagad ako nakasagot at boses pa lamang niya ay nakakapanindig balahibo na. Pero ayokong madagdagan pa ang inis ni Mariel sa akin kaya naglakas loob na akong magsalita. Aakyat sana ako ng ligaw."
Kabadong sabi ko sabay abot ng bungkus ng red roses and chocolates. Tinignan niya ako pababa pataas na para bang nag-uuri. Pagkatapos noon ay bigla siyang nagsalita. Pasensya na manong pulis pero hindi ako pumapatol sa mga katulad mo eh. Iuwi mo na yung bulaklak mo at ialay mo sa rebulto. Samantalang yung chocolates mo kainin mo na, baka sakaling mabago niya ng kayabangan mo. Iritang sabi ni Mariel sabay balibag ng pintuan. Pahiyang pahiya ako noon lalo na nang makita ko ang ilang kapitbahay nila na lumabas ng apartment at pinagtitinginan ako. Isang lalaki ang biglang nagsalita ng pangangantsaw. Tol, mukhang mailab si Chicks Kung ayaw sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Kung hindi ko lang iniisip noon na may pinoprotektahan akong pangalan ay baka nabigwasan ko na ang lalaki sa inis. Mabuti na lamang at nakapagtimpi ako. Ibinigay ko na lamang ang chocolate at bulaklak sa aling nakatayo sa katabing apartment nila Mariel at lulugo-lugo akong umalis. Habang nasa daan ay bumalik sa alaala ko ang pagpapahiya sa akin ni Mariel. Paulit-ulit ko ring naririnig ang mga kataga ng pangangantsaw ng lalaking yon. Na kung ayaw sa santong dasalan daanin mo sa santong paspasan. Masama noon ang loob ko kay Mariel. Hindi ko akalain na sa liit niyang yon ay ganun siya katapang. Nabastos ang pagkalalaki ko sa ginawa niyang pagpapahiya sa akin. Bago ako matulog ng gabing yon ay isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Bukas ng gabi ay babalikan ko siya at patitikimin ko siya ng mala sa pagpapahiya sa akin. Tama ang sabi ng lalaking yon. Kung ayaw sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Pinaghandaan ko ng mabuti ang gabing pagbabalik ko sa apartment ni Mariel. Ang plano ay takutin ko lang siya. Magkukunwari akong multo at dala ang lahat ng kakailanganin ko ay dumiretso na ako sa pintuan ng apartment ni Mariel. Noong nagdaang gabi ay alam kong mag-isa lamang siya at bukas pa darating ang dalawang estudyante ang kasamahan niya sa bahay. Pagtapat ko sa pintuan ay agad akong kumatok pero walang nagbukas ng pintuan. Patay na rin ang lahat ng ilaw sa loob ng apartment. Pero naramdaman ko ang pagkilo sa loob ng bahay. Muli akong kumatok pero wala pa rin nagbubukas kaya hinawakan ko ang seradura ng pintuan. Ngunit nang hawakan ko ito ay naramdaman kong parang wala sa ayos ang seradura. Natatandaan ko pang pinapalitan ko yon kay Mariel noong araw na nanakawan sila at napansin ko ring bago na ang seradura ng nakaraang gabi. Doon gumana ang pagiging pulis ko. Tinanggal ko nang nakalagay na maskara sa mukha at umakyat ako sa second floor sa tapat ng kwarto ni Mariel. Ilang saglit lang ay nakasilip na ako sa bintana ng kwarto. At laking gulat ko nang makita kong nakatali ang mga kamay at paa ni Mariel sa kama, may tape ding nakalagay sa kanyang bibig. Sa pagtingin ko sa kabilang bahagi ng kwarto ay isang lalaki ang nakita ko. Nakatalikod ang lalaki, naghahalongkat ng mga gamit ni Mariel sa kabinet. Dinig ko ang impit na pag-iyak ni Mariel. Natatakot na rin ako noon sa maaaring mangyari sa kanya, lalo na noong makita kong lumingon ang lalaki kay Mariel. Nagulat ako nang makita ko ang mukha ng lalaki. Siya yung lalaking nagsabing daanin daw si Mariel sa santong paspasan. Lalo akong nahintakutan nang makita kong nakagrill sa bintana ng kwarto ni Mariel at hindi ko kakayaning sirain yon nang walang gamit. Wala din akong dalang baril noon dahil out of duty ako. Kitang-kita kong ngumiti na parang aso ang lalaki. Nagkikislapan ang mga mata niya na tila demonyo at paglitaw ng mga sira-sirang ngipin niya. Malagkit din ang tingin niya sa katawan ni Mariel, lalo't nakasuot ang huli ng manipis na pantulog. Humahagulhol noon si Mariel habang pilit na kumakalas
sa pagkakatali. Hindi ko alam noon ang gagawin ko pero noong makita kong naghubad na ng t-shirt ng lalaki ay napamura ako ng malakas. Biglang lumingon ang lalaki sa akin at noong mapansin niya ako sa bintana ay agad siyang dali-daling nagtatakbo nang makita niya ako. Ako naman ay dali-daling bumaba ng bintana at inabangan ko sa pintuan ng lalaki. Sakto namang nakababa na ako nang buksan ng lalaki ang pintuan. Agad ko siyang inundayan ng sipa kaya bumaligtad siya papasok sa apartment nila Mariel. Ilang pang sipa at suntok ang ibinigay ko sa lalaki at sumadsad siya sa may upuan sa loob ng sala. Pilit ko siyang ibinabangon muli para sana ibalibag pero nakaramdam ako ng pangingirot ng aking braso. Pagtingin ko sa mukha ng lalaki ay ngising-ngisi ito habang duguan at putok ang kanyang labi. Muli ko siyang tinadyakan ng malakas kaya napabalandra siya sa pader at nakatulog ang hudas. Ramdam ko noon ang pagkirot ng aking braso papadudot pero hindi ko ininda yon. Umakyat ako sa second floor at nang makita ko si Mariel na nakagapos pa rin at umiiyak ay agad ko siyang niyakap. Ramdam ko pa rin noon ang takot sa maaaring mangyari kay Mariel kung hindi ako dumating ng gabing yon. Nagtagal ang eksenang yon hanggang sa maramdaman kong hindi na umiiyak si Mariel. Bago pa man ako madala ng eksena ay kinalas ko na ang tali niya. Laking gulat ko nang yakapin niya ko ng mahigpit papadudot. Nakatitig lang ako sa mukha niya ng mga sandaling yon pero siya ang nag-iba ng tingin bago nagsalita. "Maraming salamat ha," nakayukong sabi niya. Imbis na maawa ako sa kanya noon ay natatawa ako sa itsura niya na parang maamong tupa. "Okay lang yon. Trabaho kong magligtas ng mga taong nasa panganib. Lalo na sa mga magagandang katulad mo. Nahihiya ako kasi masama ang ipinakita ko sa iyo. Yun pala, ikaw ang magliligtas sa akin sa bingit ng kamatayan?" Isang tapik sa balikat ang sagot ko sa sinabing yon ni Mariel. Napatingin siya sa braso ko noon na umaagos pa rin ang dugo. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya at maya-maya pa ay bumangon siya sa kama at tumungo sa kanyang kabinet at pagbalik niya ay may dala siyang bulak at kung ano pang first aid. Damang-dama ko noon ang senseridad ni Mariel habang binibigyan ng paunang lunas ang sugat ko. Sa ginawa niya ay malapit na malapit ang mukha niya sa mukha ko. Titig na titig ako sa mukha ni Mariel noon at nagulat pa ako nang mapatingin siya sa mukha ko. Sa pagkakatitig ko sa mukha niya ay kusang lumapit ang mukha ko sa mukha niya. At ilang saglit lang ay dumampi na ang mga labi ko sa kanyang mga labi. Matagal at masuyo ang halik na yon at sa aking alaala ay yon ang pinakamatamis na halik sa buong buhay ko. Gumalaw din noon ang mga palad ko pahaplos sa katawan ni Mariel. Ramdam na ramdam ko noon ang sitwasyon. Naglakas loob akong hawakan siya nang bigla na lang ay isang malakas na tampalang naramdaman ko sa aking braso. Halos mamilipit ako sa sobrang kirot noon. Tawa ng tawa si Mariel habang ako naman ay namimilipit sa sobrang sakit. Totoo nga ang sabi nila, basta pulis, matulis. Nangangantsaw na sabi ni Mariel habang inaayos sa mga gamit niya. Nanghihina na ako noon. Wala na akong nagawa nang tumayo na siya at tuluyan ng inayos sa mga kalat. Nang humupa na ang pananakit ng braso ko ay tumayo na ako ng kama. Naalala ko ang iniwan kong tulog sa baba ng apartment kaya dali-dali akong bumaba sa takot kong baka gising na ang lalaki at nakatakas na. Pero nakahinga ako nang makita kong tulog na tulog pa rin ang damuho. Tumawag na lamang ako sa tropa kong naka-duty at ipinakuha ang lalaki. Ayaw kasi ni Mariel na iwanan ko siya na mag-isa sa kanyang apartment. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako noon dahil
may pag-asang maituloy ang naudlot. Pero dismayado ako nang ipagtimpla ako ni Mariel ng kape at pinili niyang sa sala kami mamalagi magdamag. Lalo akong nabighani kay Mariel. Sa pag-uusap kasi naming yon ay nalaman kong malambing din pala siya. Noon ko nasigurado sa sarili ko na gusto ko talaga siya at hindi simpleng pagtingin lang ang meron ako para sa kanya. In love na ako. Mula ng araw na yon ay nagiging maganda ang pakikitungo sa akin ni Mariel. Nakilala ko na rin siya ng lubusan at isa siyang nurse. 3 silang magkakapatid at may maliit na business daw ang mga magulang niya. Pinili daw niyang mamasukan dito sa amin dahil may hinahanap siyang tao na makapagbibigay sa kanyang pamilya ng peace of mind. Nahiwagaan ako noon sa sinabing yon ni Mariel, pero nahiya akong magtanong dahil parang wala naman siyang balak i-elaborate pa ang kwento. Isa pang nagpabilib sa akin kay Mariel ay dahilan kahit nahalikan ko na siya at nahaplos ang kanyang katawan ay inubliga pa rin niya akong ligawan siya. Ayon pa sa kanya ay ayaw daw niyang magpadalos-dalos, lalo na at kilala daw kaming mga pulis na babaero. At dahil sincere naman ako sa kanya ay niligawan ko naman. Kahit araw-araw pa rin niya akong sinusungitan ay hindi ako nag-give up. Nakatulong ng malaki ang pagiging knight in shining armor ko sa kanya. Makalipas ang 3 buwan ay sinagot nga ako ni Mariel. Siyempre tuwang-tuwa ako noon at ibang-iba yung pakiramdam na napaamo mo ang isang katulad ni Mariel. Kapag natataon na pareho kami naka-day off ay kumakain kami sa labas. Ayaw na ayaw ni Mariel ang tumambay kami sa apartment nila dahil alam daw niya ang kalandian ko. Baka daw i-take advantage ko siya. Naniniwala naman ako doon kaya kahit na nangihinayang ako ay tinitiis ko na lamang ang pangangailangan ko bilang lalaki. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Mariel at nang dumating ang anniversary namin ay isang regalo ang ibinigay niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Nagyaya si Mariel noon sa apartment nila para i-celebrate ang first anniversary namin. Siyempre, agad naman akong pumayag dahil baka iyon ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Wala noon ang mga kasama ni Mariel sa apartment nila kaya solong-solo ko siya. Matapos naming maghapunan ay nanood kami ni Mariel ng love story. Hindi na ako makapag-focus noon sa panonood ko dahil hinihintay ko na magyaya si Mariel sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay nagpaalam siya, may kukunin lang daw siya sa kwarto. Hindi ako mapakali noon pero makalipas ang ilang minuto ay hindi pa bumabalik si Mariel. Halos 30 minutos ako naghintay pero hindi pa rin siya bumabalik. Dismayado ako noon dahil namali ata ako ng akalang yon ang gabing hinihintay ko. Sa dismaya ko ay nag-decide na akong umalis pero palabas na ako ng pintuan nang marinig ko ang boses ni Mariel. Ano ba? Hindi ka pa ba aakyat? Inaantok na ako eh. Inis na sigaw niya habang nakatayo sa gitna ng hagdanan, sabay talikod papanhik. Nagulat ako sa biglang pagbago ng mood niya pero sa kabila noon ay kakaibang tuwa ang naramdaman ko. Dali-dali nga akong pumanhik sa hagdanan at halos madapa ako sa pag-akyat sa pagmamadali ko. Nadatnang ko siyang nakatalukbong ng kumot. Dinaluhong ko siya sa kama at niyakap ng mahigpit pero inalis niya ang kamay ko. Sus, pakipot ka pa. Kanina ka pa pala naghihintay eh. Sabay kiliti sa lieg ni Mariel. Ano ba? Huwag mo ngang gawin yan. Nakikiliti ako eh. Halika nga dito. Ang bango naman ng girlfriend ko. Rico, kung saan-saan na napupunta ang kamay mo. Wala naman ah. Bakit ayaw mo ba? Huwag ka nga. Ano ba?
Narinig kong humahagik-hik si Mariel kaya agad kong hinablot ang talukbong niyang kumot. Nakipag-agawan pa si Mariel sa kumot at syempre sa natatangi kong lakas at determinasyon sa gustong mangyari ay nagawa ko siyang talunin. Noong unang haplos ko sa katawan ni Mariel ay pinaalis pa niya ang kamay ko at maraming beses na ganoon pero hindi ako nagpapigil. At kahit na marami na akong karanasan sa pakikipag-ulayaw ay ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para maramdaman ni Mariel ang pagkasabi ko sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang pag-ibig ko. Kasabay ng haplos sa kanyang katawan ay ang masuyong halik sa kanyang mga labi na sinusuklian din niya ng maalab at masuyong halik. Noong alam ko nang handa na siyang ialay sa akin ng lahat-lahat, ay binigyan ko siya ng dahilan para hindi pagsisihan ito. Sa pag-indayog namin sa saliw ng musika ng pag-ibig, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumadapli sa amin, ay ang mainit na tagpong yon na hindi ko makakalimutan. Nagising ako sa amoy ng mainit na kape. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang nakangiting babae na nakatunghay sa akin. Iyon na ata ang pinakamagandang gising ko sa umaga. Kahit palalaki at brusko ako ay kinikilig ako sa amin ni Mariel, lalo na nang maalala ko ang mainit naming tagpo. Maganda ang naging takbo ng pagsasama namin ni Mariel. Lalong umalab ang naging pagsasama namin at ilang buwan ang lumipas ay nag-decide na akong pakasalan siya. February 14, 2009 ang araw nang nag-propose ako kay Mariel. Nag-leave ako sa trabaho noon at ganoon din si Mariel sa Baguio City ang napili naming puntahan. Madaling araw ng Valentine's Day nang makarating kami sa Baguio. Dati na kaming nakapag-book ng reservation sa Venice Hotel at kumain lang kami ni Mariel at nagpahinga ng saglit. Pagkatapos noon ay nagpunta na kami sa labas para mamasyal. Una naming pinuntahan ang sikat na Burnham Park dahil walking distance lamang yon sa tinutuluyan naming hotel. In-experience namin ni Mariel lahat ng amenities doon. Boating, biking at iba pa. Tanghali na nang matapos kami sa paggagala ni Mariel. Nang mapagod na kami pareho ay umuwi na kami pabalik ng hotel para kumain. Matapos naming magpahinga ay lumabas kaming muli ni Mariel para mamasyal sa isa sa mga pinakasikat na groto sa Pilipinas, ang St. Lourdes Grotto. Pagtingin ko pa lang sa reaksyon ng mukha ni Mariel pagkakita niya ng 252 steps na hagdan na aakyatin namin, ay natatawa na ako. Aakyatin talaga natin yan? Oo naman. Kailangan nating akyatin yan yung hagdan na yan dahil sa dulo noon ay may naghihintay para sa atin. Naghihintay para sa atin? Ano naman? Basta huwag ka nang magreklamuhan. Tara na. Sabay na nga kaming umakyat ng hagdan. Maraming beses pang nagreklamo si Mariel sa gitna ng pag-akyat namin pero hanggang makarating kami sa tuktok ng grotto ay hindi ko siya tinigilan ng aking convincing power. Pareho kaming hapong-hapo ni Mariel pagdating namin sa tuktok ng grotto. Pero bago pa man humakbang si Mariel para umupo sa may batong namataan niya ay hinawakan ko na siya sa kamay sabay luhod. Nagpanik si Mariel pagkakita niya sa ginawa ko dahil inakala niyang nag-breakdown ako sa sobrang pagod. Uy Han, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Han, ano ba? Tumayo ka na dyan. Pinagtitinginan na tayo ng tao eh. Pag-angat ko ng mukha ko ay namula nga ako dahil nakatingin nga sa akin halos lahat ng nandun. Pati mga nagdadasal ay napatigil na rin. Narinig ko na rin ang iba na nagkokomento sa itsura ko habang nakaluhod sa harap ni Mariel. Kaya bago pa man ako mawala ng lakas ng loob ay sinimulan ko na ang matagal ko nang pinagplanuhan. Habang pilit akong pinapatayo ni Mariel ay kinuha ko ang box ng singsing sa bulsa ng pantalon ko.
Titig na titig ako sa mukha ni Mariel. Pagkakita niya sa singsing ay nagiba ang kanyang itsura. Napalitan ng ngiti ang kanyang mga labi kasabay ng pagbalong ng masaganang luha buhat sa kanyang magagandang mga mata. Pinagtinginan na rin kami ng mga tao. Ang ilan ay hindi napigilang pumalakpak at kiligin kahit pa sabihing solemn ang lugar na yon para sa mga gustong magdasal. Han, sa harap ni St. Lourdes, gusto ko sanang tanungin ka, will you marry me? Oo Han, sa harap din ni St. Lourdes, tinatanggap ko ang alok mo. Magpapakasal ako sa iyo. Masuyong sabi ni Mariel bago ko sinuot ang singsing sa kanyang mga daliri. Nagpalakpakan ang lahat ng tao noon, ang ilan ay sumisipol pa at may nangangantsaw ng kiss. At dahil sa sobrang kaligayahan ay pinagbigyan namin sila ni Mariel kasunod ng pagbati ng Happy Valentine's Day. Bago kami bumaba ni Mariel sa grotto ay nagdasal muna kami at nag-alay ng kandila. Maligayang maligaya kami noon pareho. Pagsapit ng dilim ay bumalik na nga kami ng hotel. Doon ay naghihintay ang pinareserve kong dinner sa loob mismo ng aming kwarto. Maligayang maligaya kami pareho ni Mariel ng araw na yon. At kahit papagod ay nagawa pa rin naming pagbigyan ng nag-aalab na init ng aming katawan. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin ay isang hindi malilimutang eksena ang aming pinagsaluhan sa loob ng kwartong yon. Habang pareho naming ninanamnam ang ligaya sa aming nalalapit na kasal. At dahil pareho kaming may trabaho ni Mariel ay umuwi rin kami kinabukasan. 3 araw lang kasi ang naaprobahang leave namin pareho, pero kahit napakaigsin ang sandaling yon ay naging maligaya naman kami. Usapan na rin namin ni Mariel ang pag-uwi namin sa kanila sa Batangas para kausapin ang kanyang mga magulang. Kahit kasi 2 taon na kaming magkasintahan ni Mariel ay ni minsan ay hindi ko pa sila nakilala ang kanyang pamilya. Pero bago kami pumunta sa kanila sa Batangas ay siya muna ang umuwi sa bahay namin. Matagal ko na siyang niyaya na magpunta doon pero laging natataon na busy siya sa kanyang trabaho. Kaya naman si mami na lang noon ang nagpunta dito para makilala siya. Maganda naman ang kanilang naging pagkakakilala. Kaya kampante akong maganda rin ang kahihinatnan ng pagbisita niya sa amin. Araw ng Sabado nang umuwi kami ni Mariel sa amin, sa daan pa lang ay napapansin ko na uneasy siya. Habang hawak ko ang kanyang mga kamay ay kinausap ko siya para mabawasan ang kanyang pangamba. Huwag kang kabahan Han, mababait ang mga tao sa amin. For sure, magugustuhan ka nila. Ang sabi ko kay Mariel. Tatango-tango lang sa akin noon si Mariel pero ramdam ko pa rin ang kaba niya. Pagdating namin sa bahay ay mainit siyang tinanggap ng aking mga kapatid na sinadyang umuwi para makilala ang babaeng pakakasalan ko. Napapansin ko noon na masyadong emosyonal si Mariel. Maluha-luha siya habang isa-isa niyang niyayakap ang mga kapatid ko, ganon din ang aking mga pamangkin. Emosyonal din siya nang makita niya ang litrato ni Daddy. Isang gabi bago kami matulog ay hindi na ako mapakali dahil sa nakikita kong lungkot sa mga mata ni Mariel. Han, may problema ka ba? May nagawa ba ang pamilya ko sa'yo? Wala naman Han, napakabuti niyo nga eh. Lalo na ang mami mo. Napalaki niya kayo ng maayos. Oo naman Han. Kahit pa maagang pumanaw si Daddy, naging malakas ang mami namin sa pagtaguyod sa aming 3. Kwentuhan mo naman ako Han. Ano bang nangyari? Bata pa ako noon. Galing kami ni na mami sa graduation ceremony ko nang magtapos ako ng high school. Ang araw sana na masaya kaming pamilya ay sinira ng lalaking yon. Sorry sa nangyari sa pamilya mo, Rico.
Pinatay ng lalaking yon ang daddy ko, Mariel. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha ko noon habang kinukwento ko kay Mariel ang pangyayaring yon. Pero sa kabila ng pagtangis ko ay napansin ko ang paghaguluhol ni Mariel. Sorry, Rico. Sorry? Bakit ka nagsusorryhan? Tapos na yon. Kahit pa pagbalik-balik na rin natin ang mundo, wala na. Kinuha na ng lalaking yon ang buhay ng daddy namin. Pero kahit ganun pa man, naniniwala pa rin ako makukuha namin ang hustisya. Oo, Han. Sinisigurado kong makakamtan ninyo ng pamilya mo ang hustisya para sa daddy ninyo. Malay mo, nagbabayad na yung taong yon sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa inyo. Makabuluhang sabi ni Mariel. Nagyakap kami na pareho kaming punong-puno ng luha. Ramdam na ramdam ko noon ang pangungulila at kahit papaano sa mainit na yakap ng taong mahal ko ay nabawasan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Isang araw ay nagaya na si Mariel sa kanila sa Batangas. Gusto na raw akong makilala ng pamilya niya. Matagal at nakakapagod ang biyahe pero bayad yon ng mainit na pagtanggap ng nanay at mga kapatid ni Mariel sa akin. Niyakap ako ng mama niya na parang isang bagong tagpong anak. Nang tanungin ko kung nasaan ang kanilang ama ay bukas ko pa daw siya makikilala. Kinaumagahan ay maaga kong pinagbihis ni Mariel, ganon din ang kanyang nanay at mga kapatid. Bumiyahe kami ng mahigit 2 oras papunta sa syudad ng Batangas. Hawak-hawak ni Mariel ang mga kamay ko habang nasa biyahe kami. Paminsan-minsan din ay niyayakap niya ako. Han? Kahit na anong mangyari ha, gusto kong malaman mo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At kahit na anong mangyari, hindi kita tatalikuran, Han. Sabay halik sa noo. Pagdating namin sa syudad ay sumakay kami ng jeep at ilang saglit pa ay tumigil kami sa harap ng city jail. Kunot noo ako noon dahil hindi ko alam kung bakit kami nandoon ng pamilya ni Mariel. Pumasok kami sa loob ng city jail at naghintay sa may visitors area. Maya-maya pa ay may lumabas na lalaki buhat sa loob ng kulungan kasama ang isang gwardya. Nasa edad 50 na ang lalaki. Payat at kulubot ang mga balat. Pansin din sa kanyang mukha ang matinding pangungulila. Agad siyang sinalubong ng nanay ni Mariel ng yakap. Matagal na nagkayakapan ang dalawa habang nag-iiyakan. Si Mariel at 2 nakababatang kapatid naman ay tumayo para salubungin ang matandang lalaki. Malaki ang pagkakahawig ni Mariel sa lalaki. Pareho silang kulot ang buhok at may kalakihan ang kanilang noo at pareho ng hugis ng ilong at bibig para silang pinagbiyak na bato. Tumayo na rin ako noon dahil nasisigurado kong siya ang ama ni Mariel. Napatingin sa akin si Mariel noon kasabay ng pagtawag niya sa akin para lapitan ang kanilang ama. Tay, siya ang boyfriend ko. Si Rico ang lalaking mapapangasawa ko. Magandang umaga po. Ikaw si Rico? Ako nga po. Kumusta po kayo? Heto, maraming pagsisisi sa buhay. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa anak ko, Rico. Mahal na mahal ka din niya at sana walang kahit na sinong makapaghihiwalay sa inyo. Ipinapangako ko po, tatay. Nakangiting sagot ko at halos maluha ako sa pagkakabanggit ko ng salitang tatay. Naalala ko kasi ang daddy ko pero ikinabigla ko ang paghagulhol ng tatay ni Mariel. Rico? Anak? May kailangan kang malaman? Paglingon ko kina Mariel at pamilya niya
ay umiiyak din sila. Gulong-gulo na ako noon sa mga nangyayari. Inutusan ng matanda ang kanyang mga anak na lumabas muna ng visitors area. Bago umalis sina Mariel ay niyakap muna niya ako ng mahigpit kasabay ng pagsabing mahal na mahal niya ako. Nang nakaalis na sina Mariel ay hinawakan ng matanda ang mga kamay ko at nagulat ako sa bigla niyang pagluhod. Rico, patawarin mo ko anak. Bakit po tatay? Naguguluhan na ako. Rico, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa pamilya mo. Lalo na sa iyong ama. Anong ibig niyo pong sabihin? Anong kasalanan ang sinasabi ninyo? Anak, ako si Mario. Ako ang lalaking pumatay sa iyong ama. Halos mawala ako sa tamang huwisyo pagkarinig ko sa sinabi ng matanda na nagngangalang Mario. Mario ang pangalang gabi-gabi kong sinasariwa bago matulog. Mario ang pangalan ng lalaking hinahanap ko sa loob ng 8 taon. Mario ang taong pumatay sa aking ama. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon, Papa Dudut. Biglang umigkas ang kamoo ko sa pool sa mukha ni Mario. Sumadsad siya sa may upuan sa loob ng visitors area. Susunggabang ko pa sana siya ng tadyak nang umawat na ang mga gwardiya sa kulungan. Umiiyak na ako noon sa sobrang puot. Walang hiya ka? Pinatay mo ang daddy ko? Hawak-hawak na ako noon ng 2 gwardiya. Namataan ko din ang pagpasok ni Mariel kasama ang kanyang nanay at mga kapatid. Umiiyak siya noon pero wala akong nararamdamang awa. Ang babaeng minahal ko ay anak pala ng taong kumitil sa buhay ng aking ama. Kahit mali ay nasa isip ko noon ang patayin si Mario. Gusto kong maramdaman nila ni Mariel kung gaano kasakit ang mawalan ng isang ama. Rico, patawarin mo ko anak. Pinagbabayaran ko na lahat ng kasalanan ko. Wag na wag mo ko matatawag na anak, demonyo ka. Papatayin kita. Sigaw ko kasabay ng pag-alpas sa kamay ng mga gwardyang nakahawak sa akin. Pero dahil madami sila ay wala akong nagawa. Pinakiusapan nila akong umalis na lamang ng kulungan dahil baka kung ano pa raw ang magawa nila sa akin. Halos kalad ka rin ako noon ng mga gwardiya at sumisigaw pa rin ako noon sa tatay ni Mariel. Nang makalabas na ako ng kulungan ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Namalayang ko na lamang papadudot ang sarili kong papunta sa terminal ng bus pauwi ng probinsya namin. Pagdating ko ay agad akong dumiretso sa opisina at agad akong nag-file ng leave dahil nakita naman ng mga superior namin na matindi ang aking rason at pinagdaraanan ay pinagbigyan naman nila akong makauwi. Umuwi ako noon sa amin at kay mami ako umiyak ng umiyak. Ikinuwento ko sa kanya lahat-lahat ng mga nadiskubre ko. Na ama pala ng babaeng mahal ko ang taong pumatay sa daddy namin. Umiiyak din si mami noon pero wala akong narinig na sama ng loob buhat sa kanya. Rico anak, dapat masaya ka. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang gusto nating lahat? Ang hustisya para sa daddy mo? Pero paano ko tatanggapin na ang babaeng pakakasalan ko ay anak pala ng lalaking yon? Ang lalaking kinakasuklaman ko. Anak, kung mahal mo ang isang tao, matatanggap mo kahit sino siya. Kahit ano pa siya. Ganon kadakila ang pag-ibig. Walang kasalanan si Mariel sa nagawa ng ama niya. Huwag mong pahihirapan ang sarili mo, Rico. Lalo na ang taong mahal mo. Naguguluhan pa rin ako noon, Papa Dudut.
Maraming beses kong iniisip kung ano ang tamang gawin pero nangingibabaw pa rin ang puot ko sa ama ni Mariel. Hindi tumigil si Mami maging ang mga kapatid ko sa pagpapaalala sa akin na walang kasalanan si Mariel sa nakaraan. At para makalimot ay nagbakasyon muna ako sa Maynila sa lugar ng ate ko. Doon ay sinubukan kong lumimot at sinubukan kong ibaling sa iba ang atensyon ko. Pero nanatiling si Mariel ang laman ng puso at isipan ko. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Tiniis ko ang kagustuhang makita si Mariel kahit na nami-miss ko na siya. Maraming beses na rin niya akong tinawagan pero hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Marami na rin akong natatanggap na mga text messages ng pagpapaliwanag galing sa kanya. Ayon kay Mariel ay sinadya niya talaga akong hanapin dahil iyon daw ang hiling ng kanyang ama. Kaya nang makatapos siya ay nakapag-decide nga siya na dito sa amin magtrabaho. Planado daw ang unang araw ng pagkikita namin at hindi daw sila totoong nanakawan. Gawa-gawa daw niya lahat ng iyon para magkaroon ng tsansang mapalapit ako sa kanya. Wala din daw siyang balak paibigan ako. Blessing in disguise na lang daw ang panluloob ng kapitbahay namin para mas mapabilis ang lahat ng plano niya pero hindi daw niya inaakalang mahuhulog ang loob niya sa akin. Humihingi din siya ng patawad sa nagawa ng kanyang ama. Pinagsisisihan at pinagbabayaran na raw niya ang lahat ng mga iyon. Kusa daw na sumuko ang kanyang ama para magbayad ng kasalanan. Matindi pa rin noon ang puot na nararamdaman ko sa ama ni Mariel. Nang matapos na ang ibinigay na 3 buwan na bakasyon ko ay napilitan na rin akong bumalik sa trabaho. Sa hindi ko malamang dahilan ay namalayang ko na lamang ang sarili kong nakatayo sa harap ng apartment ni Mariel. Madilim na noon at nagkubli lamang ako sa dilim habang titig na titig sa bintana ng kwarto niya. Maya-maya pa'y may nakita akong bulto ng babaeng paikot-ikot sa kwarto. Sa aking alaala ay hindi ganon ang hubog ng katawan ni Mariel. May katabaan ang babae. Halata iyon kahit na natatakpan ng kurtina ang bintana ng kwarto. Matagal ko pang pinagmasdan ang bultong iyon hanggang sa masigurado ko na hindi yon si Mariel. Tatalikod na sana ako nang biglang lumapit ang babae sa bintana at hinawi ang kurtina. Napapitlag ako nang makita ko ang mukha ng babae. Kulot na kulot ang buhok at malapad ang noo. Napakaganda ng babae pero kitang-kita sa mukha niya ang kalungkutan. Dumungaw lang ang babae sa bintana pero sa malayo nakatingin. Titig na titig din ako sa mukha niya hanggang sa maramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Miss na miss ko na ang babaeng yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at namalayang ko na lamang ang sarili kong humahakbang papalapit sa apartment ng babae. Ilang beses din akong kumatok bago may nagbukas ng pintuan. Ilang saglit pa ay nasa harap ko na ang babaeng nakadungaw kani-kanina lamang sa bintana. Sa mukha niya ako nakatitig hanggang sa bumaba na ang aking mga mata sa kanyang kabuuan. Napatigil na lamang ang aking mata sa kanyang tiyan na may umbok. Bumalik ang aking tingin sa kanyang mukha at sa isang iglap ay sinunggabang ko ng yakap ang babae. Humagulhol sa balikat ko ang babae at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko noon. At napahagulhol na rin sa aking pag-iyak. 3 months nang buntis si Mariel, Papa Dudut. Hindi daw niya sinabi sa mga text niya sa akin dahil ayaw niyang maging dahilan ng bata para balikan ko siya. May pagsisisi sa akin noon, Papa Dudut, dahil alam kong malaki ang kasalanan ko sa mag-ina ko. Masyado kong binigyan ang sarili ko ng pagkakataon para makapag-isip pero hindi ko man lang inisip ang nararamdaman nila. Mahirap sa akin ang desisyon kong muling bumalik sa piling ni Mariel pero ligaya ang kapalit noon.
Hindi rin naman ako pinilit ni Mariel na patawarin ang kanyang ama na labis kong ipinagpasalamat dahil hindi rin ako handa. Pilit kong kinalimutan ang lahat ng puot ko at malaking tulong ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Mariel para magawa yon. Bago tuluyang lumaki ang tiyan ni Mariel ay nagpakasal na kami. Kahit tumaba at may umbok ang tiyan niya ay siya pa rin ang pinakamagandang bride para sa akin. Makalipas ang 3 taon ay nagawa kong magpatawad. Hawak kamay kami ni Mariel noon nang bisitahin namin ang tatay niya sa kulungan. Umiiyak noon ang tatay ni Mariel sa labis na kaligayahan. Noong ko lang din nakamtan ng peace of mind. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 3 taong gulang na ang anak namin ni Mariel. Isa pa rin akong pulis at patuloy na nagtataguyod ng kaayusan. Maligayang maligaya ako sa pamilyang meron ako at malaki ang pasasalamat ko sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas ng loob para mapaglabanan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Ang pagpapatawad, ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ng isang tao. Ang pagpapatawad din ang susi para makapasok tayo sa mundo ng katahimikan. Lahat tayo dito sa mundo ay may kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad. Kung ang Diyos ay nagawang magpatawad, tayo pa kaya na kanyang nilalang? Hanggang dito na lamang ang maalapelikulang kwento ng buhay at pag-ibig ko, Papa Dudut. Alam kong ang ilan sa inyo ay tataas ang kilay at hindi maniniwala sa aking kwento. Pero sa mundong ito, may mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang maging matatag ang tanging paraan lamang para paglabanan yon. Sana kahit papaano ay nakapulot ang mga masusugid ninyong tagapakinig ng aral. Lubos kaming nagpapasalamat ng asawa kong si Mariel sa pagbibigay ng pagkakataon para maibahagi namin ang aming kwento, Papa Dudut. Hiling ko lang sana na sa pagtatapos ng aking kwento ay i-play ninyo ang awiting Delilah para sa aking pinakamamahal na ama. Maraming salamat. God bless. Nagpapasalamat, Rico.